Okay na, Pastor. Good morning! Take two. Good morning, church! Mayong buntag sa tanan! So we are here not to celebrate no sa birthday ni Zenji o ni Activity, kundi we are here to celebrate each of our lives. Amen? Dahil tayo ay binigyan ng bagong hininga ng Panginoon, isang bagong buhay. Tanan siya ang pinaka-importante sa tanan. Another life. Ihatagan tag another life ni Lord. We are very grateful for that. Amen? Amen. Kaya we are here para magpuri, magpasalamat, sumayaw, kumanta sa atong buhay na Diyos. Amen? Amen. Sige. Sabi, sige, palakpak natin ang atong mga kamot. Isa mga anak sa Ginoo, ipakpak ang atong mga kamot. Kantahan nato siya, ang kita natin siya. Sabi sa mga awit 59 verse 16, ngunit ako ay aawit tungkol sa inyong kapangyarihan. Tuwing umaga, aawit ako ng may kagalakan tungkol sa inyong pag-ibig sapagkat kayo ang aking kanlungan sa oras ng kagipitan. Amen, amen, hallelujah. Alam mo ba na bago nyo minahal si Lord, una na tayong minahal. Kaya dapat na tayo ay magmahalan sa bawat isa. Hallelujah, di ba? Amen, Lord. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sige, ipalakpak natin ating mga kamay. Tayo umawit sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita.
salamat sa Kanya. Hallelujah! Yes, Lord! Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin sa isang bagong araw, isang bagong buhay, buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Hallelujah! Palakpak natin ang ating mga kamay, pasalamatan natin siya dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Amen! Amen! Salamat, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung ating pagmasdan, ating pagmasdan, ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Amen! Kami magsasaya sa piling mo, O Panginoon. Yes, hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, patuloy po tayo magbuhay sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. At surrender po natin ang ating sarili ngayon. Hallelujah, hallelujah. Kung puso po tayo umawit sa Panginoon. Yes. Yes, Father God Jesus. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful morning. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin ang buong puso ang awit nito. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father God Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah. Puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong
salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Buong puso. Puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking ibig at ang ibig, magpupuri sa kapilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko. Madalang kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Aming na aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aming na aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Yes, hallelujah. Yes, kantahan po natin ang music sa aming Aming Diyos, buhay ay alay ko. Dalalat na lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa umaga nito, Panginoon, na inyong binigay sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami ay magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, naway ngayong umaga, Father God, naway makaplan namin ang kalwalatian mo, Panginoon. Lord, bigay niyo po ang understanding, wisdom at knowledge, Father God. Lord, Father God, salamat sa buhay, salamat sa hininga na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, ito lahat ay pinagkaloob namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hello, good morning, church! Good morning! Bago po tayo tutungo sa updates and announcement. So, babasahin ko lang ito na Bible verse, no? Sabi sa Biblia sa Jeremiah 29, verse 29, chapter 11, 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. These verses teach us to seek God with all of hearts. When we pray to Him and He hears us, when we seek Him and He will find Him as long as seek Him with all of our hearts. Amen. Amen. No? Tayo po ay tatayo at manalangin. Panginoon, salamat sa buhay, sa pag-asa, sa kalakasan, sa kapayapaan at sa salvation na pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang simula at katapusan. Ipinapanalangin namin ang mga nahihirapan dahil sa kanilang karamdaman at ang kanilang mga pangangailangang material. Ikaw ang mag-provide ng lahat. Dalangin namin na makatagpo sila ng kagalingan sa iyong pag-ibig. Nawa patnubayan mo po kami sa araw na ito, patuloy mo po kami gabayan upang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya na aming ginagawa. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, amen, no? Praise God. May buntag, George! May buntag sa live. Hello! Nalintanay ko. Ako dahil si Hazel Andam. And I will be your MC this morning. Hello, good morning sa lahat. At ngayon, na naman po tayong first timer. So, welcome po sa ating lahat sa mga sa family ko dito sa church, no? Sa mga second timers or sino pa yan? Enjoy po tayo sa ating service and updates and announcement. Para po tayo ay lumago sa pananampalataya, we invite to join our life groups every Tuesday and Wednesday at 8 p.m. via Zoom with Pastor Robin Mangga. Huwag na po nating hintayin na i-announce pa ito dahil sigurado po kung tuloy ang LG every Tuesday and Wednesday unless mag-announce po na cancel for that day ang LG. Unahin natin ang Diyos para unahin din tayo, no? Kaya, and every Friday at 7 p.m. yung LG sa Kalubihon. Back to back sa mga kababaihan dito, no? At every Saturday, Kids LG 1 p.m. Balue and house visit sa mga taga-Balue. Kaya maging consistent po tayo sa ating paglaloob upang refresh tayo sa ating faith kay Lord. Lalo na sa mga kabataan, no, na hindi madapa katulad ng ating mga magulang. Kaya huwag po tayong mapagod na maglingkod, may nakakita man o wala. And let us grow together, continue saying God's love. Let us all grow and glow from the inside and out. At ngayon, tawagin ko na pala, no, ang ating celebrants, no, nga si Zen
Zenji, halika muna dito, anak. Nasaan ka? Zenji? Asan na si Zenji? Asan na yung ating isang celebrant? Okay, tinatawagan ko rin yung mga kapatid ni Zenji at saka yung mami niya, si Kuya TJ, si Kuya Gio. Ayan. Zenji, halika anak. Gio. TJ, asa si TJ? Ay, wala. Okay. Sige. Bago tayo kumanta ng happy birthday, o sige, kanta muna tayo. Kanta muna. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday, Sandy. Happy birthday, Sandy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sandy. Blow your candle. Yay! Mommy, ano masasabi mo sa birthday ni Zenji? Si Kuya Gio muna. Happy birthday, Zenji. Dapat dapat din mo mag-at ka. Ano daw? Magpakabait ka raw pag ikaw ay lumaki. Ngayon pa lang, umpisahan mo na, di ba? Okay, Mami. Sa akin po, happy birthday. Ang message ko lang po na sana lalaking mabuting bata po at saka yung mga ano niya po gusto tsaka ayun lang po lalaking may takot po sa Diyos at saka yung hiling lang po namin sa kanila po na maging mabait na bata, masunurin at matulog. Charot? Ano ba yun? Hindi. Totoong magiging matulungin ito. Paglaki nitong batang ito, philanthropist ito. Talaga naman tutulong ko sa lahat ng mga nangangailangan. No, anak? Amen? Okay, tayo. Panalangin. Taas natin ang ating mga kamay para kay Zenji. Yan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Zenji. Naniniwala kami, Panginoon, na palalakihin mong may takot sa iyo ang batang ito, Panginoon. At naniniwala rin kami dahil susundan niya ang Ephesians 6 verses 1 to 3 at sinasabi doon, igalang mo ang iyong mga magulang dahil ito ang tama, anak. At dahil iginalang mo ang mga magulang mo, meron niyang kapalit, ang sabi ng Panginoon, hahaba ang buhay mo at giginhawa ka. Maraming salamat, Lord God, for another year full of love, joy, laughter sa buhay po ni Zenji, Panginoon. At alam namin na magiging malusog ang batang ito para maging pagpapala sa ibang tao. In Jesus' mighty name, Amen! Yan! Thank you, Ate Zil. At ngayon, tatawagin ko din si Auntie Bibi no, nga birthday niya itong pizza utso. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Grabe, teka lang ha. Terno yata kayo maglola. Terno pati kandila. Okay, one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
tayo manalangin. Ano, gusto ko munang tawagin si Papa Nilo at si Mama Esther, si Kuya Maxwell, si Ate Dayen, si Ate Aimee, si Kuya Pico, si Leia, si Ate Hazil, Ate Jessica, and Kuya Kenny. Kayo dito mga anak. Blow muna your candle, Mama. Happy birthday to you! Praise the Lord. Okay, umpisahan natin sa pinakabata. Yan. Pinakabata, si Papa Nilo. The brother. Hello, good morning. Kaya kung kulang, Sinit, tarungon ko ni. ikasubi ko lang sana karoon pang umabot ng ilan pa. Umabot pa lang 100 years. Happy birthday. And Mama Esther. Hello, good morning, church. Good morning, everyone. So, Bibi, happy birthday. Ako lang ikasulti sa iyo ng Bibi nga sana malakas pa ang katawan mo hanggang buhay pa kayo. No? Sana manalangin ang Panginoon at diyan pa kayo na mataas na buhay. Ito na lang ang sabi ko. Happy birthday. Ate Dayen. Muntag sa tanan, manibag church, at Bibi, of course, amo, pinakusdag auntie no, isa sa mga pinakusdag auntie sa Dagisunan clan. Si Ate Bibi, nakakuha na dito, ani na kasi natin dito. Talagang naabutan ko talaga sa Bibi nung bata pa kami dahil kami mga kapatid ni Papa, talagang nasa isang lugar, isang bahay. Si Ate Bibi talaga, para rin namin magulang, mga auntie nyo, pati ni Papa nyo, dahil talagang close, no, ng mga bata pa kami. Isa mga mababait na mga auntie namin. Happy birthday, Ate Bibi. Sana po palayo kayo ng more birthdays to come. Yes, Kuya Max. Good morning church. Happy birthday din. Sa balat ng kabalo, sa TV, isa nagturo sa akin na pagluluto. Kaya yung sa akin, sa balat pa, nagturuan niya ako. Then, sa TV, happy birthday, nawag ko na tagaan para sa Ginoo, aspect ng buhay. I love you. Saka lang. Ate Aimee. Good morning, church. Happy birthday, Bibi. Nasuti na nilatanan. Ito, Dave. Tagaan ko ang taas ng kinabuhi sa Ginoo. Hinaot nga. Biskay permin mong panglawas. Happy birthday! Okay, and syempre si Kuya Pipo. Kuya Pipo, dito ka sa tabi ni Mama Bibi at saka si Ate Leia. Buntag sa kanan. Parang buntot to Good morning everyone. Happy birthday sa tanan. Tapos, continue to serve the Lord with all your heart. Amen. And strength. Praise the Lord. Kailangan pagkatas na kinaboy sa Ginoo, good health always. Yeah. More birthdays to come, more lechon to eat, and more baby size. Thank you. Amen. Ate Leia. Good morning sa tanan. Ate, happy birthday. Salamat sa iyong pagkamaayo ng pag-ante. Ayun. So, kung natin ang binibigay kuhan, since nasiyan sa una sa kiwalan, dahil may hindi na sa pinibig, labo na sa mga luto, lamig kayo. Sila, uy! Happy birthday, te. Salamat, te. Okay, Ate Hazil! Tabi kay Ate Baby. Happy birthday, Bibi. More birthday and good health. Good health. Mabot Yes. sa kagunan trend. Amen!
Okay, si Zenith muna. Zenith. Hawakan mo na. Ano kasi picture taking. Kuya, mo sa pagkakas natin dito. Happy birthday, Lalande. I wish you Bilis naman. Okay, Kuya Kenny, tapos si Ate Jessica. Yeah, happy birthday, Auntie Bibi. I know, nasulti naman namin. So, ako lang i-plan siya na yung mga iniiyak mo sa Panginoon. Nakilihan natin yan. Kasi Amen. kung may iniiyak ka sa Panginoon, lalo na yung mga kapatid mo at sa mga Hallelujah. mahal mo sa buhay, magpatuloy na i-try out na natin sa Panginoon. Amen. Ko na tutulungan na ng Panginoon. Amen. Salamat po. Happy birthday, Auntie Bibi. Amen. Jessica. No? Pag Auntie gali ang pangalan, luto gid na. Yan ang sigaw ng bata. Pagkain. Ang sarap magluto. At saka Wow. ang sarap. Auntie Bibi, salamat kayo sa imong kinabuhi, Auntie Bibi. Patugin na ni Kenny, no? Tanan ni mong naa sa imong kasing-kasing, te. Mahitabo na siya tanan ayon sa kalooban ni Lord, te. Amen. Okay, maglingkod lang ta. Kay wala daw na sa edad ang paglilingkod. Basta atong kasing-kasing na ayon sa paglilingkod sa Panginoon. Happy birthday! Dito maghilag! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Pahawak ko kay Ate Big at Mami Bibi ang kanyang ano. Yan. Okay, picture taking. Group hug. Some more. Ayan, group hug po. Okay. Teka muna. Panalangin natin si Mama Bibi. Taasin niyo ang inyong mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Mama Bibi. Narinig natin ang lahat ng kanilang mga panalangin at narinig din namin, Mama Bibi, dahil ang Panginoon ang unang nakarinig ng iyong iyak, ng iyong panalangin sa Kanya. Huwag kang mag-alala, sabi ng Panginoon. Do not worry. Because kahit na ang mga ibon pinapakain ng Panginoon, ikaw pang kawangis niya. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa masaganang kaarawan ni Mama Bibi. Bagamat late ng konti, pero nagdiriwang pa rin kami sa kanyang kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa marami pang taon na ibibigay mo sa Kanya. Dahil hindi lamang ito ang dahilan para kami magdiwang, kung hindi dahil sa marami pong taon na ibibigay sa buhay niya. Maraming salamat, Lord God, that sabi rin niya sa kanyang salita, even in your old age, you shall flourish. Maniwala ka doon dahil talagang gagamitin ka ng Panginoon, lalo na sa iyong mga kapatid, sa iyong mga pamangkin, mga anak. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Worship team. Ay, ano pala? Okay, tithes and offering. Ay, magandang umaga ulit, church. So, tayo ngayon ay magkakaroon ng ating tithes and offering. So, gusto ko lang muna basahin itong Philippians chapter 4, verse 12 to 17. I know how to be brought low and I know how to be abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Yes, it was kind of you to share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you alone. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Okay.
po. Ito po kasing part ng Philippians. Lagi natin narinig yung Philippians 4:13. Lalo sumikat, Stephen Curry, nakalagay sa patos niya lagi. Philippians 4:13. Ano yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ that strengthens me. Ito po yung context na nito actually. Si Pablo po kasi, talagang ang nilagay sa kanya ni church ng Panginoon na ministry, nilagay sa kanyang puso ay church planting. Estimated po na sa talambuhay ni Pablo 2,000 years ago, nakapaglakad siya ng over 20,000 miles. Ilan ba sa kilometers yun? Mga 50,000 kilometers. Hindi, mga 36,000 kilometers. Ilang beses siya na ikot yung mundo kakalakad niya kasi nilalagay siya ng mga church. Grabe. Pero dito sa context nito, nagpapasalamat siya. Kasi nagpapasalamat kasi mayroong provision mula sa Panginoon na hindi niya naman hiningi. Sabi niya dito, alam niya naman kung kailan siya mababa. Alam niya kung kailan nagkakaroon na binibigay ang Panginoon. Naranasan niya na yung maging hawa. Naranasan niya na rin yung napakahirap kasi naranasan niya ng nabugbog. Naranasan niya ng makulong. Naranasan niya ng shipwreck. In fact, 3 beses na. Agat na ng ahas, kung ano pang pwede mangyari, hindi ka nabalatan ng buhay, may puba na sa likod dahil nga nabubugbog lagi, pero patuloy pa rin siya. At ang pinaka-importante po kasi dito is, kahit patuloy pa rin siya, naniniwala siya na yung kapatiran, yun yung tumutulong sa kanya. Hindi na tumutulong sa kanya dahil sa financial. Ang importante po kasi dito, ang point ko dito is, itong church na to, ang mga Philippians po, sa Philippine church nila, they are a church of givers. Hindi po necessarily ibig sabihin, bibigay sa pastor, bibigay sa missionary, or what. Ang ibig sabihin po nito, kung tayo po pinagpala ng Panginoon, matutuloy po tayo magpala ng iba. Kasi sabi dito, sabi nga ni Pablo, binaban na ako ng Panginoon. Lahat ng pwede ko pagdaranasan, pinagdaranasan ko na. Pero kayo na nasa Philippi, ito yung pangalan ng Philippi, kayo nasa Philippi, nasa inyo ng lahat. Pero tinutulungan niyo pa rin ako. Meron na kayong blessed na kayo ng Panginoon, nag-bless pa kayo. Hindi niyo nakalimutan ang gusto ng Panginoon. Ano yun? Pag nag-bless ka, mag-bless ka rin ng iba. Ang blessing, hindi siya meant para matitigil sa atin. Kundi ang blessing, meant po yan para atin din i-share. Kasi kung sino yung binless natin, katulad ng Philippi kay Pablo, si Pablo, binibless niya din yung mga church na napupuntahan niya. Binibless niya din yung mga lugar na napupuntahan niya. So, cycle po siya ng blessing. Magsisimula po kapag tayo mismo nagpakawala ng blessing natin. Ngayong Pasko po, talaga pong mas malaki ang blessing kasi meron ka ng 13th month, yung iba meron 14th month, yung iba may mga 15th month, yung iba may mga bonus na malaki, yung iba maliit. Pero regardless po, pinagpala tayo ng Panginoon sa malaki at sa maliit. At naniniwala ako na yung blessing po na binigay sa atin, pag pinagkaloob natin pabalik sa Panginoon, ng Panginoon lalo mas mabuhulog na mabuhulog. Nalala ko nga po yung sinabi sa may Malakay chapter 3 na ito lang po dalawang ikukwento ko po ulit ngayon. Isang beses lang naman sinabi ng Panginoon na subukin mo ko. There po to, kasi never in the Bible did the Lord say, I dare you to challenge me. Subukin mo ko, sabi ng Panginoon. Give me your tithes. Give me your offering. And I dare you. Do it to me. I will open the gates of heaven for you. I will open blessings upon blessings for you. Kaya nga si Pablo, kahit bugbog sarado na meron pang provision bigla. Bakit? Kasi siya mismo, share ng blessings niya. Yung mga nasa Philippi, bakit parang di sila naghihirap? Kasi ba't sila mismo nag-share pala ng blessings? Yeah. Huwag po tayo itigil sa pag-share ng ating blessings. Sabi ko sa Panginoon. Amen? Amen po. So, taas po natin ating kaloob sa mga ay
Panginoon, maraming salamat. Sa umagang ito, nagpapasalamat ako dahil kami po ay lagi yung binibigyan ng provision ng Panginoon. Kaya po naging kakang sa amin na kami po hindi nagkukulang, Panginoon. Daan kami ng sapat para sa araw-araw, Panginoon. Pero naniniwala ako, katulad na sinabi sa iyong salita, kung kami magpapala ng iba, hindi lamang sapat ang aming matatanggap, kundi higit pa, Panginoon. Times 10, times 30, times 60, times 100, Panginoon. Kayo pong bahala. Pero naniniwala kami po ano yung bless na binigay mo sa amin ngayon, ipambe-bless namin sa iba, Panginoon. Kung ano yung binigay mo kaloob sa amin, Panginoon, inibigay namin ikaw po para sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita mo katapatan na ang mga puso muli. Naniniwala ko, Panginoon, na lalo kami magpapatuloy dahil sa ikaw punto dahil sa paglalay mo kami. Lahat ito tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay. Sige, tayo po ay tumayo at bago natin papakinggan ang salita ng ating Panginoon, tayo ay magpuring muli sa Kanya, umawit sa Kanya. Yes, ano man ang nasa inyong mga damdamin, itaas natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, we glorify your name. We praise you, Lord. Lahat ng nasa ating puso, itaas natin kay Lord. Hindi man lubos maisip ng tao, imposible man sa tao, pero walang imposible sa Panginoon. Dahil mahal niya tayo. At siya ang pinakadakila sa lahat. Yes, Lord, hallelujah. Itaas natin ating mga kamay. Ito ay tanda ng pag-surrender natin sa Kanya. Yes, hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. At habang inaawit natin, how great is our God. Makipag-usap ka sa Panginoon. Kausapin mo siya dahil hinihintay ka lang niya. Hinihintay niya lang na ibuka mo ang iyong bibig, ang iyong puso. Ay buksan mo para siya ay makapasok sa loob ng puso mo at manahan siya sa puso mo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Splendor. Splendor. The King. Darkness tries to hide.
Wala kang dakila, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Wala kang kasing dakila, Panginoon ko. Hallelujah. I want you to know, Father God, that we want to know you more. We want to know you. Hallelujah. We want to know you within our hearts, Lord God. Hallelujah, hallelujah. We want to know you ultimately, Panginoon. Ultimately, magpakilala ka sa bawat puso na narito ngayon, Panginoon. Sa mga nasa Facebook, Panginoon, magpakilala ka sa kanilang lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We confess, Lord God, of our own selfishness, our self-reliance, Panginoon, our everything, lahat, Lord, sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. We surrender our lives, Lord God. Today, Jesus, we invite you, come completely in my heart. Come completely in our hearts, Lord God. Hallelujah. I surrender my all. I completely trust in you, Panginoon. I surrender it to you because we cannot make it ourselves, Lord God. We can only do it by you, through you, and in you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you because we know that you are trustworthy, Panginoon. Thank you, Lord God, above all else. Thank you po sa amazing promise mo na ipoprovide mo ang lahat ng pangangailangan namin, ng lahat ng kakailanganin ng aming pamilya, Panginoon. At lahat, Lord God, ng mga kailangan namin sa eskwelahan, sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Ikaw ang greatest provider, Panginoon. We believe, Lord God, na ikaw ang tanging taga-provide. Wala nang iba, Panginoon, hindi ang aming tanging lakas, kundi ikaw lamang, Lord God. We can do everything with you, Panginoon. Hallelujah. Thank you for reminding all of us that we are just conduit. We are just your vessels, Panginoon. Your distributors ng lahat ng mga blessings mo. Kami ang ginagamit mo upang maging blessing sa ibang tao, Lord God. Help us to keep it to ourselves, not just to ourselves, but to pass it to everyone around us, Lord God. Thank you, Lord, for blessing us more than what we need, Panginoon. Thank you, Lord, also for sa lahat ng mga sinabi mo na, lalo na sa Proverbs 3 verse 5, to trust in you with all our hearts and do not lean in our own understanding. Lord Jesus, we know we entrust in you everything, Panginoon. We entrust everything in you. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. It's good to be back in Iligan. Yay! Good morning! Maayong buntag sa imong lahat. Tama ba yun? Maayong buntag. Ayan. Salamat sa Diyos dahil kagabi nakarating na naman ako ng safe and sound. Salamat sa Diyos. Amen. Kumusta kayong lahat? Kamusta ang mga anak ng Diyos? Mabuting. Alam nyo, kami po na-bless din last week dahil kami ay nagpunta sa bansa kung nasan yung aming anak. 5 days lang naman, very short, pero nakasama namin ang aming bunso. Ayan. Natutuwa kami dahil it's such a privilege na makabisita ulit sa kanya dahil ang tagal po na nabisita namin siya. It's our 3rd time sa Taiwan, pero dahil naikot na namin most of the tourist spots, kaya ang ginawa namin, ang unang-una namin ginawa, alam niyo po ba kung ano, pagdating namin, pumunta kami agad sa simbahan kung saan nagsisimba si Chino. Amen! Kaya kami na-bless kasi encounter night nila, yun yung tinatawag nating worship night dito sa atin.
Yan. Kaya naman, nakakatuwa kasi nakilala din namin yung mga pastors nila, si Pastor Bruce at si Pastor Terry. Hello po dyan sa inyo sa Taiwan, and we pray na maging successful ang ministry ninyo. Ayan. Bago po yung pastor nila from New York. Ayan po. Ayun. Siyempre, dahil alam niyo po ba yung kanilang simbahan, multicultural. So, nung Sunday service, nagulat kami, iba-iba yung mga nandun. Kasi yung unang gabi, puro mga young adult nung parang worship night nila, young adult. Pero nung nung Sunday service, ang dami iba-ibang countries makikita mo, multicultural talaga sila. Pero, alam niyo po ba, hinahanap ko yung katulad nung sa atin, yung talagang parang ma-feel mo yung intimacy natin sa Panginoon. No? Kasi doon, parang hindi ko alam, parang nagkakahiyaan ba? O hindi ko maintindihan. O iba lang siguro ako lang yung maingay doon. Amen ako na. Meron din sa likod ko, siguro mga 3 kami, amen, ganyan. Pero yung iba, hindi sila maingay kasi. Ako lang siguro yung maingay. Pero alam niyo yun, parang, although naramdaman namin yung init ng paglilingkod nila sa Panginoon, pero parang hinahanap-hanap ko pa rin yung Pinoy way. Ayan. Yun kasi nakakamiss, no? Yung Pinoy way of serving God. Amen? Amen. Ayan. At alam niyo po ba, tuwa ako kasi dun sa Taiwan, no, kasi siya ay dating Japanese colony. So dati, matagal na panahon silang sinakop ng mga Japanese. So, sa pagsakop sa kanila, natutunan din ng mga Taiwanese on how to be like Japanese themselves para sila mga Hapon. Alam niyo po, ang linis-linis ng kalye nila, wala kang makitang kalat. Sobra din linis. Tapos, din po sila, mga disiplinado. No? Wala kang makikita talaga ng mga ultimong motor, kasi may mga motor din sa kanila, yung marami ring motor. Pero makikita yung motor nila, naka-box. Pagka kunwari stop, makikita mo na doon sila sa isang box. Sabi ko ba, pinicturan ko nga. Sabi ko, kakaiba to Sabi ko gano'n. Yung mga motor nila nandun sa loob ng box, nakaputing box siya. So makikita mo, di ba, stoplight. Tapos naka-box. Sabi ko, nakakatuwa naman sila. Para talagang mga tinrain sila, no? Parang tayo dito sa church, tinitrain din tayo, di ba? Ang galing! Kaya alam nyo, talaga nakaka-bless ang Taiwan. Nakaka-bless. It's a very nice place to stay. Sana po maka-visit din kayo one of these days. Huwag kayo mag-alala, pag nag-visit kayo doon, sabihin natin kay Chino. Kami, libre kami ng hotel. Chino! Ayan na. Sige. Maraming salamat dahil talaga namang ang ganda-ganda ng aming actually 30th year anniversary namin ni Pastor Ruben yun. Ayan, tulungan naman natin ang kabutihan ko sa buhay namin. Ayan. Kaya naman talaga, pinagpala din kami. Although kami ay hindi lang katulad ninyo, katulad namin, katulad ninyo, marami rin kami pinagdaan ng bundok ng problema. Hindi lang labada. Bundok ng problema, lahat ng problema, name it. Nadanasan na po namin yan, no? Lahat talaga, naranasan ko na po yan. Kaya, kasi sa 30 years ba naman no? Wala nang hindi nadanasan, lahat naranas na namin yan. Pero nandun din yung saya, yung ligaya, yung inspiration, yung encouragement, andun din po lahat yun. Nakakatuwa naman. Lalo na siguro sina mama at papa, no? Tagal ng kasal. Ako talaga excited na makarating din kami sa narating nila. No? Kasi kung kami, narating namin ngayon, and I'm sure sila lalo, di ba? Kaya yung magpapakasal sa atin dito sa simbahan, ako, mahaba pa ang lalakaran ninyo. No? Hindi lang ngayon, kung hindi mahabang panahon pa. Amen? Amen. At kung nung Saturday, nung Sunday, ang inyong topic with Kuya Red is faithful to serve. No? Ngayon naman, ang ating topic ay faithfulness and purpose. Ididikit natin yan sa topic ni Kuya Red. Ayun, si Prince pala yun nandun sa ating multimedia. Ayun. Sabi mo sa katabi mo, faithful ka ba? Faithful na si Kuya Maxwell. Siyempre, dapat lang faithful. Diba? Faithful. Sabi mo sa katabi mo ulit, may purpose ka na ba?
Dapat meron. No? Kasi hindi ka naman ipapanganak kung wala kang ka-purpose. Imagine mo, pinanganak ka lang, tapos andyan ka lang. Wala kang purpose. Meron, di ba? No? Meron. Bawat isa sa atin may purpose. Amen? Amen. Sige, buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew 1, verses 18 to 25. Sige, Kuya Kenny, pakibasa, Tagalog. Matthew 1, chapter 1, verse 18 to 25. 18. Ganito ang naging kapanganakan ni Yesu Kristo. Ang kanyang inang si Maria ay nakatakdang mapangasawa ni Jose. Ngunit bago pa sila nagsama, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yeah. Verse 19. Si Jose na kaniyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya sa banda si Maria. Kaya nagpasya siyang paalisin ng lihim si Maria. Verse 20. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na Espiritu. Verse 21, siya ay manganak ng isang lalaki. Ang ipangangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Ito, ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, narito, isang dalagang birhin ang magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ay suma sa atin. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Inangalanan siya ni Jose na Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. Okay, sa English. Sa English, babasahin ko. Dito kasi sinasabi na inaccept o tinanggap ni Joseph ang kanyang anak bilang anak ng Diyos. No? Ito yan eh. Okay, Matthew chapter 1 verses 18 to 25. 18. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant by the Holy Spirit. No? Dito, sinasabi na may betrothal daw yung first part ng marriage. Ito kasi yung ito yung kasi sa kanila noong araw pinag-prepare na yung mga ikakasal. No? Sige, basahin muna natin yung buong 18 to 25. Subsequently, infidelity was considered adultery. Sa kanila, ganun na. No? The betrothal was followed some months later by the husband taking his wife into his home, at which time normal married life has begun. Because Joseph as her husband was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her. So gusto niya lang i-divorce si Mary. No? Nasa isip na niya yun, i-divorce ko si Mary. A righteous man, as a devout observer of the Mosaic law, Joseph wished to break his union with someone whom he suspected of gross violation of the law. It is commonly said that the law required him to do so, but the text continually given in support that the view do not clearly pertain to Joseph's situation.
Okay. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. 20. In the Old Testament, a dream, a common designation of God is in communion with a human being. So in dream, these dreams may be meant to recall the dreams of Joseph, the son of Jacob. Okay, 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. 21. Totally, nawawala ako eh. Pala nga. Kuya Kelly, pakibasa ulit. English naman. Ito na lang. Ito na lang na. May English ka dyan. O sige, yan na lang. Ako na lang. Ito na lang. 21. She will give birth to a son, and you will give to him the name Jesus, because he will save him from his people from their sins. 22. All this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet. 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Jesus woke up, he did what the angel of the Lord commanded to him and took Mary home as his wife. 25. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave the name Jesus. Wow, praise the Lord. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang galing ng Panginoon. Imagine si Joseph. Si Joseph pala. Silang dalaw ni Mary talagang magpapakasal na. Pero nalaman niya, bago siya ikasal, na si Mary ay nagdadalang tao. No? So, ang sa isip ni Joseph, sige, pakakasalan ko tong babaeng to, pero pagdating ng panahon, hihiwalayan ko rin to. I-divorce ko to, sabi niya. Kasi ayaw niya lang mapahiya si Mary eh. No? Kaya sabi niya, sige, papakasalan ko siya, pero i-divorce ko na lang ito. Pero hindi nangyari yun. Bakit? Kasi nung siya ay natulog, naginip si Joseph. Ano yung panaginip ni Joseph? Sabi ng anghel sa kanya, pakasalan mo si Mary dahil ang kanyang pinagbubuntis ay anak ng Panginoon. Na-conceive si Jesus through the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun ang pumasok kay Mary, kaya siya nagdalang tao. Amen? Amen. So talagang ang Panginoon, ayaw na nga talaga ni Joseph di ba? Pero ang nanait sa kanya, yung purpose ng Panginoon, yung purpose ni Jesus. So naisip niya, sige po, gagawin ko po kung ano ang inutos ninyo. Pakakasalan ko si Mary, at pagkapanganak niya, ay aking papangalan ng Jesus. No? So, pinangalanan niya Jesus. Amen? Amen. Grabe, no? Imagine, gusto niya, ayaw niya lang talagang i-expose si Mary sa disgrace. Siyempre, alam niya ng panahon ng noong araw, pag nalaman na ikaw ay buntis sa ibang hindi doon sa mapapang-asawa mo, papatayin ka. Yun ang kanilang parusa. Death. No? Kaya hindi niya ginawa yun, kung hindi sinunod niya pa rin ang utos ng Diyos. Amen? Amen. So, he considered that an angel of the Lord, yun
siya sa panaginip. So talagang, sabi niya, sige, susundin ko. So dito, pinapakita na faithful si Joseph, no? Faithful pa rin siya. Kahit na sinabi lang sa kanya yun ng anghel, syempre isipin mo, may anghel ka ba talaga? Baka mamaya galing ka sa ibang di ba? Pero hindi. Si Joseph talagang, sabi niya, sige Lord, gagawin ko. Kasi alam niya yung kanyang purpose. Alam niya yung purpose niya as the magiging tatay ni Jesus. Siya yung magiging ama ni Jesus dito sa lupa. Amen? Amen. So, Jesus in the first century, ang meaning ng Jesus is Yahweh helps. Yan. Sa interpretation niya ng mga Greek nung araw, ang ibig sabihin ng Jesus, Yahweh helps. Yan, no? This took place, at sabi dito kasi, God is with us sa 23. Sabi, God's promise of deliverance to Judah in Isaiah's time is seen by Matthew as fulfilled in the birth of Jesus Christ, no? In whom God is with His people. Amen. The name Emmanuel is alluded at the end of the gospel where the risen Jesus assures His disciples of His continued presence. Sabi ito sa Matthew 28:20, I am with you until the end of the age. Sabi yan ng Panginoon. Sabi rin dito, sa Matthew 28:20, teaching them to observe that all I have commanded you, and behold, I am with you until the end of the age. So, ulitin natin, nung nagising si Joseph, ginawa niya kung ano yung kinumand sa kanya ng anghel. No, ang sabi ng anghel, take Mary as your wife. Amen. And he did not consummate their marriage, and she gave birth to a son, and gave him the name Jesus, no? Hindi sumiting alam niyo po ba, may trivia pa nga ito. Si Joseph, habang pinagbubuntis si Jesus ni Mary, hindi siya sumiting sa kanyang asawa. Hindi niya sinitingan si Mary, no? Hanggang si Mary ay nakapanganak kay Jesus. So ano nga ba ang ibig sabihin ng itong Matthew 1:18-25? Dito kasi ini-explain how the Virgin Mary, how Mary conceived Jesus through the Holy Spirit. Pinakita kasi dito kung paano pinagbubuntis ni Maria si Jesus, no? Paano siya pinagbuntis? Through the Holy Spirit. And paano man si Joseph ay naging humble and righteous sa kanyang, humble? Makatuwiran, no? Na pag-iisip, malumanay na pag-uugali, no? And this man etong si Joseph, he came to accept Jesus para maging anak niya. At inaccept din niya yung role niya of becoming the father kahit hindi siya yung ama. No? Amen? Dito sa atin yung mga magpapakasal, di ba? Magpapakasal dahil gusto nila magpakasal. Dahil mahal nila isa't isa. Dahil may mga anak na sila, di ba? Pero ito, si Joseph, hindi niya nga kilala kung sino yung tatay. No? Pero si Joseph, pinili niya pa rin pakasalan, pinili niya pa rin samahan si Maria. Dahil alam niya na ang pinagbubuntis ni Maria ay si Jesus. Amen? Amen. So Mary and Joseph were chosen. Pareho silang pinili ng Panginoon, no? Bago pa lang, hindi pa sila pinapanganak, alam na ng Panginoon kung sino yung pipiliin niya para maging ama at ina ni Joseph dito sa lupa. Amen? And for this task, they showed extraordinary faith in following the Lord's plan. Ayan. At si Mary at si Joseph ay nagpakita ng kakaiba sa pamamagitan ng pambihira nilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Amen?
pambihira. Bakit pambihira? Kasi one of a kind, no? Ikaw pag bubuntis ka ba naman, maniniwala ka ba? Sino pumuntis sa akin? Wala naman ako nasitingan, ba't ako nabuntis, di ba? Pero anong ginawa ni Maria? Tinanggap niya ang kalooban sa kanya ng Diyos. Amen? Amen. Ganon din naman si Joseph, no? Dahil hindi naman din siya ang tunay na ama, pero pinakasalan niya pa rin si Maria. Amen. Ayan. Sabi sa Matthew 1:19. Pakibasa, Kuya Kenny, meron ka bang Biblia? Matthew 1:19. Matthew 1:19. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng pamilya. Okay. Di ba kanina sabi natin doon sa 1:19. Sabi dito, gusto niyang hiwalayan si Maria. Pakakasalan niya pero hihiwalayan niya. No? Sabi sa Biblia kasi, sabi ng mga interpreters ng Biblia, no, na si Joseph ay isang law-abiding citizen. Ano yung law-abiding? Sumusunod sa mga panungkulan sa lahat ng utos ng gobyerno. Sinusunod ko yan. Sabi nila, yan daw si Joseph. Sumusunod siya. As such, decided to divorce. Pero bakit niya pa rin naisip na hiwalayan si Mary? No? Kasi yun ang law, no? Pag hindi mo naman anak, pwede mo naman hiwalayan yan, no? Pero dahil nga na nakita niya na buntis sa iba si Mary. Pero dahil sa righteousness na ibinigay, sa habag ng puso ni Joseph, no? Hindi niya pa rin talaga hiniwalayan si Mary. Bagkus pinakasalan niya si Mary. Pero una sabi niya, I will keep it private. Sige, pakakasalan kita. Ate Hasid, sige, pakakasalan kita. Sabi ganun sa'yo ni Kuya Balot. Pero kahit hindi ko alam yan, pakakasalan kita. Sabi niya. Pero sabi ni Joseph, pakakasalan kita yun ang una. Pero dahil pinanaginip siya, at sabi ng anghel, anak yan ng Panginoon. Alam na, di ba nasabi ko kanina, sa kultura ng mga Hudyo, no, ang babae at lalaki ay pinagkakasundo sa kasal. No? Tinuturing na nila mag-asawa yan kahit hindi pa sila lubusang nagsasama. Iniisip nila na mag-asawa na talaga yan. Kunwari, ikaw, Kuya Kenny, tsaka Ate Jessica, nakita na magkasamang mag-boyfriend-girlfriend, alam nila na kayo na talaga. No, wala nang iba, kayong dalawa na talaga. Amen? So, what does the name Jesus mean in Matthew 1? Sabi ko kanina, di ba sabi, Yahweh helps. Yan ang sabi, dahil ang Jesus means Yahweh helps. The Lord's salvation or the Lord saves din ang ibig sabihin, Jesus. In Matthew 1:20-21, sabi dito, the angels commanded Joseph, ito ang inutos ng anghel kay Joseph. And the angel said, Mary would give birth to a son and you will name him Jesus. Yun ang sabi. Kaya ginawa iyon ni Joseph. Okay. Ano naman ang lesson natin dito sa Matthew 1:18-20? Matthew 1:18-24. Sabi, that he loved Mary. So, si Joseph kasi mahal na mahal niya si Mary. Dahil hindi lang maganda si Mary, no? Si Mary ay nung araw, di ba? Nakita niyo na lang sa mga pictures, ang ganda ni Mary, mahimhim si Mary, no? Tapos malalaman mo, pakakasal mo, bakit nabuntis ka ang himhim mo? No? Pero talaga naman, pinanindigan ni Joseph si Mary. Amen? He suppressed his doubts about her chastity to allow himself to be regarded as the father of her son. Kaya dito, hindi niya na inisip na kahit na ano pa ang nangyari kay Maria, willing siya na pakasalan si Maria at tanggapin ang anak sa sinapupunan ni Maria.
Kahit alam niya na hindi siya ang tunay na ama. Knowing that he wasn't the father, he brought up that child as his own. Pinalaki niya si Jesus bilang kanyang sariling anak. At kahit na maraming pagsubok, kasi nung paglaki ni Kristo, marami rin pagsubok, hindi lang, dahil sila nun, mahirap lang naman sila eh. Diba, sina Kristo? Ano ba trabaho ni Joseph? Karpentero. Kaya paglaki ni Jesus, karpentero din siya. Wala siyang ginawa kundi magputing-ting, no? Nakita niyo kanina yung ginawa ni na Papa Nilo dito, naggaganon siya. Marami siyang pako, marami siyang ganyan. Yan ang ginagawa ni Kristo dahil pareho rin siya ng kanyang ama na si Joseph. Okay. Despite great dangers and difficulties, particularly at the start, no, he taught him to trade. So, tinuruan ni Joseph si Jesus na magkalakal. No? Nakikipagpalitan siya ng kalakal. At talagang minahal ni Joseph si Jesus bilang kanyang sariling anak. Amen? He loved him as his own son. Ganon kabuti ang puso ni Joseph, no? Minahal niya ang isang tao na kahit alam niyang hindi niya anak. At dito makikita mo ang faith ni Joseph, pananampalataya niya sa Panginoon. Dahil hindi niya tinignan ang sasabihin ng ibang tao, no? Hindi niya tinignan kung anong sasabihin ng mundo sa kanya, kung hindi ang greater purpose. Ang greater purpose ni Joseph at ni Jesus. Amen? Amen. Ayan. So, ano ba ang purpose, no? Ano ba ang purpose ng Matthew 1? Bakit nga ba sinulat ang Matthew? Sabi dito, pinapakita kasi dito yung yung genealogy ni Jesus na mula pa nung kay Abraham, kay David, no? Ayan, napunta na kay Joseph, at si Jesus ipapanganak. No? Na si Joseph ay sinabi na angel na magdadalang tao si Mary ng isang lalaki upang maging tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Buong mundo iniligtas ng Panginoon niya dahil sa ating mga kasalanan. Can you imagine how Mary, no? Paano si Mary, paano naramdaman niya nung siya ay sinabihan ng anghel na magdadalang tao ka? Kung ikaw yon, sabihin sa akin, Mavi, magdadalang tao ka, sino ka? Di ba? Nakakatakot yun. Di ba? Kung ikaw yun. Pero sinabihan siya na ikaw ay magdadalang tao at ang dadaling mong anak ay anak ng Diyos. Imagine ninyo kung ano yung na-imagine ni Mary, kung ano yung naramdaman ni Mary nung ipinagbubuntis niya si Kristo, no? Na-imagine nyo ba kung ano yung nararamdaman niya, no? Nung unang nakita niya ang kanyang anak nung siya'y nanganak. No? Imagine, saan ba pinanganak si Kristo? Saan pinanganak? Sa manger, sa sabsaban. Ano ba yun? Ay, ang manger, no? Ibig sabihin ng sabsaban. Ano yung sabsaban? Kainan ng hayop yun. No? Kung ikaw pinanganak ka doon sa kainan ng hayop, anong mararamdaman mo? Naku, hindi mo pa alam yun kasi ikaw yung pinanganak. Pero yung nanay mo, ano ang mararamdaman? Kung ang anak mo ay ipapanganak mo sa kainan ng hayop, eh siyempre unang-una, kadiri yun, madumi yun, di ba? Mabaho dun. Eh ba't doon mo ipapanganak yung anak mo? Di ba? Ayaw yung mga anak natin. Ayaw mo nga padapuan sa langaw. Di ba? Ako, sasagutin ka lang. Naku po! Anong gagawin mo? Kurot sa singit. Diba? Kung ikaw ay manganganak, pipiliin mo bang manganak sa isang sabsaban? Hindi. Diba? Siyempre pipiliin, gusto ko pinakamagandang ospital. O kung sa bahay man, gusto ko malinis. Gusto ko, sanitized yan. Nilagay ko yan sa sunrooms, no? Para malinis yung hihigaan ng anak ko. No? Pero kasi ang sabi dito, ang lahat ng bata ay milagro galing sa Panginoon, di ba? Ang lahat ng mga anak natin ay miracle from the Lord, no? Lahat ng batang inluwal natin, lahat ng mga batang yan ay biyaya sa atin ng Panginoon. But this child, si Jesus, was indeed a gift.
Si Jesus ay gift. Pero si Jesus ay talagang, dahil siya ay regalo ng Panginoon, ipinapakita rin dito ang kababaang loob, no? Makikita mo dito ang humility. Pagpanganak pa lang niya, pinapakita na ang humility sa sabsaban. Nakakita na ba kayo na nanganak ng ganun? Wala ako nakita pa. No? May nakita ko namatay, iniwan. Iniwan sa basurahan. Mga ganyan, mga nakita ko ng araw. Pero yung ipinanganak mo mismo sa sabsaban ng hayop, hindi pa ako nakakakita. Amen? So, si Jesus ay talagang regalo sa atin. Bakit? Kasi this child has been set apart from any other that had ever been born in the history of the world. Wala pa talaga. Talagang sinet apart si Kristo. Nag-iisa ka lang. Si Kristo nag-iisang siya lang ang ipinanganak ng ganyan. Walang kapares. No? Wala talagang katulad. Amen? Wala talagang katulad si Kristo. He was set apart. Nakakita na ba kayo ng ipinanganak sa sabsaban? Hindi pa. Amen? Kung ikaw ay manganganak, syempre gusto mo yung maayos na panganakan, no? Hindi mo syempre gugustuhin na mahiga ang anak mo sa isang maruming sabsaban. Amen? Pero bakit? Nagtaka na ba kayo? Bakit nga ba ginawa to ng Diyos? Di ba? Pag nagbabasa ka kasi ng Biblia, marami kang tanong eh. Bakit ba ginawa? Totoo ba to? Maraming ganyan, ano? Pero pag nagbasa ka ng Biblia, huwag kang magtanong na magtanong. Basta basahin mo lang ng basahin. No? Sabi dito kasi, Angel Gabriel had spoken directly to Mary, and her heart confirmed that what he said was true. Ang puso niya yung mismo nagsabi na ang sinabi sa'yo ng anghel ay tunay. No? This child that she held was indeed the Son of God. And yet, si Mary have many questions. Tulad natin, ang daming tanong, bakit nga ba ako pinili? Ang dami namang babae dyan. No, bakit ako? Wag na ako. Kasi wala namang physical na lalaki. Ba't ako mabubuntis? Siyempre, isipin mo, ganun ano? Bakit nga ba? Diba? Why did Jesus became a man? At ginamit pa si Mary, no? That child that she held was indeed the Son of God. And yet Mary had many questions. Bakit si Jesus ang magiging anak ng Diyos ay magiging tao? No? Madami rin question si Mary, ngunit nanaig ang pananampalataya ni Mary at inisip niya ang purpose. May purpose kung bakit nangyayari to. Sige, maniniwala ako kasi may purpose ito lahat, sabi ni Maria. No? May purpose kung bakit kailangan mabuhay ng Diyos bilang tao. Bakit nga ba kailangan mabuhay ni Jesus bilang tao? Bakit? Kasi para iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Remember dun sa Bible, ang dami nang pinadala ng Diyos, mga prophets, mga judges, hari, no? Hanggang sa bandang uli, wala yung mapadala ang Diyos para maligtas tayo. Kaya naisip niya, ito na lang anak ko, ipapadala ko, para isave kayong lahat sa inyong mga kasalanan. Galing ng Diyos, ano? Naisip niya yun, imagine, kung ikaw anak mo yun, papadala mo ba para iligtas ka? Pakialam ko sa inyo. Basta kaya anak ko, hindi sasaktan. Ayoko mangyari sa anak ko. Kung ikaw yun, Kuya Kenny, papayagan mo ba si Prince na mangyari yun sa kanya? Ibabayubay mo siya sa buong iligan, nabitbit niya ang malaking krus, patungan siya ng tinig sa ulo, hahampasin siya ng ilang beses sa likod niya, ipapako sa krus. Siyempre hindi. No? Pero dahil ang anak ng Diyos, ipinadala niya para tayo ay isave sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin nun, mahal ka ng Diyos. No? Mahal ka ng Diyos. Imagine mo, kahit nag-iisa ka lang, out of the 99, out of 100, yung isang nawala, hinanap pa rin ng Panginoon. Out of that 100, yung isang nagwala, hinanap niya. Kaya kayo mga kabataan, hinahanap kayo ng Diyos. Huwag niyong ilayo ang mga sarili niyo sa Panginoon. No? Hinahanap kayo ng Diyos. Amen? Napakagandang reminder
lahat, Dahil, yun nga, sabi ko kanina, may mga ikakasal tayo dito sa church, Hindi pa nangyari sa atin yung nangyari nun kay Kristo. Pero yung mga nandito na mga ikakasal, pinagpala kayo. Dahil kayo, sinabihan kayo ng Panginoon na gawin yan dahil covenant nyo yan sa Panginoon. Ang pagpapakasal ay covenant yan sa Panginoon. So, dapat talaga na mangyari na magpakasal bago makisama sa kanyang asawa. Amen? Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Dito ako magtatapos. Sabi sa Proverbs 19 verses 21. Yan. Sabi dito, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Yung purpose daw ng Panginoon, yun ang mananaig. God created a plan for us to grow. God created a plan for us to grow, live by faith, and return to live with Him someday. His plan gives meaning and context to our life here on earth. God is our Heavenly Father, and you are His child. Kayo ay mga anak ng Diyos, and He loves you with an infinite love. Ang pagmamahal sa inyo ng Diyos, infinite yan, walang katapusan. Infinite. Forever. Walang forever sa tao, sa Diyos lang meron. Kaya pag sinabi sa inyo mga sweethearts nyo, I love you, todo-todo, walang break, walang cambio. Naku. Hindi minsan totoo yan, nagmamahal yun. Kasi yung mga pag-ibig ng tao, nagbabago. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Amen? His plan for you is for you to grow, to be happy, and to return one day sa Panginoon. Yan talaga. Dahil kapag nabuhay ka dito ng tama, pagkatapos nun, diretso ka dun sa taas. Sinong kasama mo? Si ang Panginoon. Amen? Ikaw ay narito sa lupa upang ikaw ay matuto, upang ikaw ay lumago, at upang maranasan mo yung pleasant, yung maganda, masakit man yan o painful man yan. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ang magandang buhay na galing sa Kanya. So let us choose between good and evil. Let us choose between good and evil. Kaya binibigyan talaga tayo ng Panginoon, ng ating right na mamili ka between right and wrong. Yan ang sa atin ng Panginoon. You are free to choose. But, syempre, whatever our choices are, may consequence pa din yan. Amen? Amen. Have that faith that everything happens for a purpose. At sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. God sent Jesus to save us from our sins. Jesus' teachings guide our lives and lead us to lasting happiness. His sacrifice not only allows us to find meaning in life, but to grow to our full potential. Yung full potential mo, lumago ka, but also to be cleansed from our sins and return to the Heavenly Father someday. Amen? Hallelujah. Talagang purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa mga buhay nating lahat. Tayo po tayo.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age we stand, and time we see we stand, beginning and the end, beginning and the end. He reigns in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. One last time, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil pinakita mo sa amin kung papaano sa mga magulang pa lamang ni Kristo. Nakita mo na ang pusong mapagpakumbaba. Nakita mo na ang pusong naniniwala sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala sa iyo, Lord God. At nakita namin ang purpose ni Mary, purpose ni Joseph, Panginoon, bilang mga magulang ni Jesus dito sa lupa, Panginoon. At ang purpose ni Kristo kung bakit siya ipinanganak. Maraming salamat, Lord God. Katulad ng bawat isa dito sa amin, naniniwala kami, Lord God, na kaming lahat ay may purpose kung bakit kami nabubuhay pa hanggang ngayon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng mga binibigay mo sa amin, tinifeed mo sa amin upang kami lalong mabuhay, kami lalong lumakas, Panginoon, upang kaming lahat ay lalong manampalataya, magpuri sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat sa buhay mo dahil kami ay tinubos mo sa aming mga kasalanan. Maraming salamat. You are truly great, Panginoon. You are great, Lord God. Salamat, salamat, salamat sa buhay mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, inaalay sa iyo, aming tinig, at ang hilig, magpupuri sa dakilang ngalan mo, aming Diyos buhay ay
God, because kami po ay inyong inilagay sa inyong mga sa inyong isip, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan kahit kailan, Panginoon. At ngayon, Panginoon, i-enjoy namin ang fellowship namin with one another, Panginoon, as your Son. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tatanghali.